Isa sa mga pinakabagong motor ng Yamaha ngayon na nandito na sa Pilipinas. What's up mga brother? Ito na naman si Motor ni Juan and this time we'll have a sneak peek ng isa sa mga pinakabagong motor ng Yamaha ngayon na nandito na sa Pilipinas. Ito na, sa harap ko. Ito na nga ang Yamaha PG1, otherwise known as the T115FX. Price at 96,400. Tingnan natin kung anong meron ng motor na to. Siyempre, unahin natin yung forma. Umpisa dito tayo sa harap. So, mapapansin natin yung pinakapanel natin, analog type pa. Medyo tanggalin na natin yan. No? So, walang indicators or walang bakas ng pagka-digital because it just gives out that feeling ng pagka-vintage nung motor. Kasi kung titingnan naman natin sa harap, ayan, pamilyar ba sa inyo tong look na to? Para sa akin, parang yung dating niya is still that, you know, the XSR series ng Yamaha. XSR 155, XSR 900. So, ganun yung type niya. Yung parang retro classic na style na hindi na luma. Pero, ang pagkakaiba, nakikita na natin kagad sa kanyang shocks na dito. So, we have the suspension, tapos meron siyang cover. So, usually, itong mga ganitong type ng motor or style ng suspension is made para dun sa mga sumasabak na mga off-road talaga. Because these rubber covers are made para hindi naman masyadong ma-damage yung suspension mo. It will deflect some of yung mga bato na tumatama-tama dyan. Pagdating naman sa front fender natin, ganda ng kulay, no? O nga pala, bago ako mag-proceed, so far what we have seen dito sa Pilipinas is the beige brown color. Hindi pa natin alam kung ano mga iba pang kulay magiging available very soon, but this is what we have in the Philippines so far. Going back, pagdating dito sa fender, so may kita mo, buo yung fender niya. So, sakop yung halos 25% nung gulong natin. Tapos nakikita natin, so meron siyang opening dito. Parang additional accent na lang din sa motor niya. Mamaya pag-uusapan natin yung spoke wheels at yung rugged tires niya. But overall, it adds up dun sa pagka-brusko nung look ng PG1. Now, over to the side. So, very minimalist lang pagdating doon sa side. Meron lang siyang Yamaha branding. Tapos decals ng PG1. And then combination of the silver, of the beige or brown color, tapos yung black accent niya na may mga different texture na nakikita na natin dito. Yung pinaka-frame niya, this is more of a, not sure, backbone. Hindi siya underbone. So, this is more like the backbone motorcycle. Pero, may kita natin yung kakaiba. Agaw pansin yung looks nito. Especially if you're looking it from the side. Parang mas buo from the front papunta dito sa gilid, tapos na susupplement pa nito yung accent niya dito. So, meron tong style na luma and rugged at the same time. Yun yung nakikita natin. Alright, pagdating naman sa kabilang side, may kita natin rugged type din yung kanyang steps natin for the brakes at saka for the gears. Tapos may kita natin mahaba yung kanyang muffler. Ang maganda, meron siyang mahabang muffler cover then that matches yung overall rigidity look ng motor na to. So may mga edges dyan, may mga bilog-bilog, different texture. Kaya hindi alangan, it goes overall with kumbaga, buong accent ng motor. Over here, meron tayong angkasan, medyo maliit. Makikita natin yan mamaya as riding position. And then you have the grab bar right here. Solid na bakal naman yan. Pagdating naman sa likod, still maintains that vintage look dahil meron tayong round headlights naman dito. And then we have the signal lights, no? Tapos extended na rin yung kanyang rear fender dito naman sa likod. So overall, two words that will describe yung looks na itong motor na to is classic and rugged. Pagdating sa engine, the specifications for this one is 115cc single cylinder, single overhead cam, air-cooled na rin. Take note mga brother, dahil 115cc to so far sa gear neto, we have up to 4th gear. So, dahil display unit pa lang to, so pretty soon we'll have a test unit. Eh, hindi pa natin talaga malalaman kung ano yung acceleration nito, speed. I'm pretty sure curious din kayo dahil bago to sa paningin nating Pilipino. So, abangan natin yung actual performance nito sa kalsada. Pagdating naman sa brakes, sa harap, eto yan, meron tayong hydraulic disc brake. Full round lang, hindi edgy yung kanyang disc brake. Tapos, pagdating naman sa likod, we have yung drum brake. So, again, baka magito kayo, nasanay kayo sa scooter. Ito naman yung preno natin.
dun sa rear brake natin. Yan, rugged din yung ano, tsaka stainless yung dating ng pinaka step brake natin dito para makontrol naman natin yung drum brake natin sa likod. Alright, pagdating naman sa gulong mga brother, parehas na harap at likod meron tong sukat na 90/100 by 16. So balance lang yung kanyang sukat. Pero both front and rear tires are tube. Ibig sabihin may interior. May masasabihin nyo, bakit may interior sa presyo niyan? Bakit hindi pa siya tubeless? Actually mga brother, sa mga ganitong type ng bike wherein you use it for some off-road sessions or light trail, light adventures, hindi na bago ang merong interior. Dahil itong mga edges na yan at mga threading pagdating sa gulong, ito syempre yung kakapit sa mga bato-bato, di ba? Ngayon, kung sakaling may madamage dyan sa mga yan, at least hindi yung buong gulong mo or buong goma mo mismo yung papagitan, pwede ka na magbaon ng interior para mapagpapatuloy mo pa rin yung adventure mo. So, yun yung purpose kung bakit tube type itong gulong ni PG1. Mapapansin nyo rin yung wheels natin, yan, ano siya? Rim siya, may mga rayos na siya, mga brother. Hindi ito yung mugs. It complements the tires, yung pagka-rugged and yung pagka-dual sport ng tires niya. Pagdating naman dito sa rayos, ang purpose naman kung bakit rayos yan, given the type of bike that PG1 is bawat isang rayos yan, flexible kasi yan eh. Hindi lang natin nakikita, pero medyo nagbe-bend yan para dun sa mga hindi pantay na kalsada. Kumpara kapag nakamags ka, hindi ka mabibengkong. Kasi nga, may individual flexibility yung bawat rayos na yan para mas equip siya na magbiyahe sa mga hindi pantay-pantay at rugged na kalsada. When it comes to the suspension, swing arm, dual shocks yung nasa likod natin. So, mamaya titingnan natin kung gaano ka-bouncy yan. Habang sa harap naman natin is telescopic fork. I'm curious to know kung kumusta nga ba yung pinang suspension na to because the Yamaha PG1 is built more than the normal riding road conditions natin. This can also tackle yung mga off-road. Hindi yung extreme but maybe light trail off-roading adventures mo. Kaya it's built that way. So hopefully soon matesting natin to para mabigyan ko kayo ng feedback kung kumusta ang performance ng telescopic fork ni PG1. Pero rugged, oh. Ganda, no? Alright, so pero ngayon, what we can do is retest. No? Laki yung play ng suspension niya. Tsaka malambot, ah. Hindi siya yung stiff or tumutukod. Ayan. For the front. Sa likod naman, sa likod, wala masyadong play kung ikukumpara natin sa harap. Pero again, pagdating dun sa real road conditions, dun natin masusubukan yan eh. Pero so far, ito yung mas malambot. Ayun, ganda ng play, oh. Saka hindi siya yung humahampas kaagad pabalik. Dahan-dahan lang. Maganda yung rebound. Dahil nandito na rin ako, tingnan na rin natin yung riding position. Standard lang naman. Enough yung seat height na ito para sa nakakaraming Pilipino. Mababa lang actually yung seat height na ito. You may use me as a reference. I am 5'10" in height, no? Abot na abot. Tapos standard din naman yung feet position. Ito yung preno natin. And I like the position of the handlebar kasi wider yung handlebar nito. Kasi pag mas maikli yan, mas mahihirapan kang kontrolin pagdating dun sa mga mababato, malulubak. At least this gives you enough control and balance pagdating dun sa mga uneven roads. Tignan natin, turning radius kahit sagad at may height. At 5'10", hindi siya tumatama sa hita ko. Ayan. So, kumbaga may clearance pa rin yung hita ko kahit isagad ko yung turning radius, which is good, at least for my height. Okay na rin yun, di ba? And then for the side mirror, yun lang. Siguro for the side mirror, hindi bumagay sa look niya, no? Although malapad, malinaw yung look sa side mirror, yung itsura mismo yung design ng side mirror, I would replace it with a more rugged one. But overall, good riding comfort. Yung upuan niya lang medyo stiff for my taste. Medyo matigas siya. At saka, given the size or lapad ng upuan natin sa likod, medyo pag may long ride at may angkas kayo, baka medyo mangagay. Kasi maliit lang ang angkasan eh. Oh. Pero kung ikaw lang, enough naman to, siguro dadagdagan ko na lang to ng kutsyon kasi medyo stiff yung kanyang stock seats. But overall riding position, komportable, tsaka maganda yung position and lapad ng handlebar niya. Alright, features naman tayo mga brother. Unang-una, for the headlight natin,
bulb type halogen. So hindi pa siya LED at nabanggit na nga rin natin kanina pagdating sa kanyang panel, all analog pa from the speedometer, from the RPM, odo, gear indicators, fuel indicators at iba't iba, lahat pa yan mga analog. So pretty much basic stuff pagdating sa features. Meron tong passing light, yan. Meron na rin tong built-in na hazard switch. And samahan mo na rin ng engine kill switch. Pagdating naman sa kanyang fuel tank, sa natin, saka sa mga nagtataka kung meron nga bang storage compartment ng PG1, that is pretty much it. So you can just put some documents here. Meron kang tool area dito, but that's about it. Pagdating sa fuel, this can house 5.1 liters worth of fuel. Kung saan ka makakarating, hindi ko pa alam dahil hindi pa natin natetest ang fuel efficiency nito. Pero kung city ride, pang araw-araw, 5.1 liters is more than enough para sa motor na to. So for features, that's pretty much it. Hindi ito yung motor na ifo-flaunt mo dahil high-tech yung features. Ito yung motor na ifo-flaunt mo dahil, you know, you can use it for your adventures and not necessarily for the high-tech features na uso ngayon sa marami ng mga motor. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is the Yamaha PG1. Given its SRP o presyo, kumusta nga ba at sulit nga ba ang motor na to? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. Tip mga brother ha, baka malamang sasabihin ng marami dyan, overpriced para sa 115cc. Bakit 96,000 ang SRP niyan? Kasi mga brother, may binabagayan ang bike na to at hindi lang ito on-road bike, you can also take this off-road. That's just for me. And the looks, andito to dun sa mga linya ng mga Dax and other small, cute bikes ng iba't ibang mga brand. Pero ito, mas rugged kumpara dun sa mga yon. So, worth it nga ba to para sa inyo? Ayan na. Nakita nyo na. Ang next na lang natin dito ay testing natin sa kalsada. For more motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media page natin katulad ng TikTok, YouTube, Instagram, and Facebook. To your next video mga brother. Salud! Take note mga brother.